Hello mga kumarites, may nakita nga po akong post ng kapitbahay namin na nagbebenta nga po siya ng siniguelas. Kaya naman nag-order nga po ako ng kalahating kilo pero ginawa ko na nga po itong 1 kilo. Sobrang tagal na nga rin po talaga yung huling kong kain nito. Kaya naman nag-PM na nga ako sa kanya na mag-order nga po ako ng siniguelas. Kaya ayan, kinuha ko na nga po sa kanya kaagad. Gasan ko nga lang po ito kumarites para pwede na nga po itong kainin. Hindi ko na nga rin po matandaan kung kailan nga po yung huli kong kain nito. Papatikim ko nga rin po ito sa dalawa kong anak dahil hindi pa nga po sila nakakakain nito. Ayan, at hinugasan ko nga lang po ito ng maayos. Hugasan ko nga rin po ito ng may asin kumarites dahil madalas ko nga po itong nakikita sa mga naghuhugas ng prutas. Para kung may mga nakasiksik nga po dyan na insekto ay lumabas. Beses ko nga ito hinugasan hanggang sa wala na nga po ako makitang lumulutang. Kumakain din ba kayo nito kumarites? Sarap nga po ito pag isasawsaw mo sa asin. Ayan, at titikman ko nga ito kumarites kung matamis. Buti na lang talaga matamis at masarap nga po ito. Kaya pagka-uwi nga po nila galing school ay pinatikim ko nga po kaagad ito sa kanila. Ayan, at una nga pong tumikim yung bunso ko. Nahirapan nga po siyang kagatin dahil bungi nga po iyan. At hindi niya nga rin po nagustuhan yung lasa ng siniguelas. Kaya ang next naman nga pong tumikim ay yung kuya Zian namin. Hindi na lang at nagustuhan niya naman kumarites. Nga lang po sila nakatikim nito kaya naman talaga bumili nga po ako nito. Kinagabihan nga kumarites, naisip ko nga pong linisan itong kawali namin. Kasi yung madalas kong gamitin at may stain na nga po talaga siya sa ilalim. Yung una ko nga pong nilagay ay lacquer thinner. Nagamit nga po ito sa pagtanggal ng mga pintura. Hindi ko nga alam kung tama ba yung sinabi ko dahil tulog na nga po si Jowa at hindi ko na siya matanong. Din kasi yung ginamit ko dati nung umpisa pa nga lang po siyang nag-i-stain. Isang punas nga lang po yung ginawa ko dati at natanggal talaga. Kaso nahirapan nga ako magtanggal kumarites kaya ayan, ibinababad ko nga muna sa tissue. Stainless ko lang siya nilalagay at hindi ko nga po talaga pinapalagpas doon mismo sa pinakakawali. Siyempre at baka masira nga po yung pagka-non-stick ng kawali ko kahit sa labas lang. Ayan, at binabad ko nga muna iyan dahil meron nga pong bumili. Kaso nga at nahirapan pa rin ako kumarites kaya ayan, kinuha na nga rin po ni Jowa sa akin. Next niya naman ginawa ay ginamitan niya nga po ito ng cream ng panglinis niya sa bike. Ayan, medyo nabawasan naman nga po pero hindi nga po talaga siya natanggal. Pero meron nga po siyang naisip na yun nga po talaga yung nagpatanggal ng pinakakalawang niyaan. Hindi ko nga po na-videohan dahil hindi ko alam na meron nga po siyang nilagay. Alam nyo ito kumarites dahil ito nga po yung ginagamit ng ating mga lola. Nanghingi pala siya sa kapitbahay ng abo. Yung kapitbahay nga po namin ay gumagamit ng kahoy na pangluto. Kaya ayan, kinuskus niya na nga po ng abo kumarites at yun lang talaga yung nagpaputi nito. Meron nga rin pong nag-comment doon sa aking post nung una na maganda nga rin po gamitin yung baking soda at suka, lagyan lang ng tissue. So para sa akin mas effective nga po yung ginamit namin yung abo. Tingnan nyo naman kung gaano nga po naging puti itong aming kawali. Sponge nga po na ginamit ni Jowa na pangkuskus doon sa abo ay pinatapon ko na nga. Ayan, at pinalitan ko na ng bago. Pinakaloob ng aking kawali kumarites ay maganda pa nga po iyan tingnan. Ginagamit ko nga po itong aking mga lutuan ay hindi ko talaga nilalakasan yung init. Ang maximum nga po ng induction cooker ko ay number 9. Madalas ko nga pong ginagamit sa pagluluto ay number 7 lang. Ito na nga po yung pinaka-finished product ng aming kawali. Wala pa rin talaga tatalo sa panglinis nga po ng mga lutuan gamit ang abo. So ano pang inaantay nyo at manghingi na nga kayo sa kapitbahay? Tapos nga po namin linisin yung aming mga kawali ay gagamitin ko nga po itong pinakamalaki naming kawali sa pagluluto. Non-stick nga rin po ito kumarites at magluluto nga po ako ng taho. Para hindi nga po magasgas yung aking kawali, hindi ko talaga siya hinahalo ng bongga. Siyempre at may shell nga po ito at baka magasgas yung ating kawali. Ang months ko na nga po talaga ginagamit ito kumarites pero ang ganda pa nga rin po talaga tingnan. Pinili ko nga ito kumarites, meron nga po nakalagay na instruction. Hindi mo nga kailangan ng malakas na apoy or init dahil ito nga po ay mabilis makainit. Mabilis nga po itong makaluto. Kung nga po hugasan itong aking mga ginagamit ay hinahayaan ko nga muna siyang lumamig. Marami nga rin po ako nakikitang mga gumagamit nga po ng non-stick, nagkakaroon nga po yung kulay ng pinakalutuan niya. Higing kulay brown nga po yung pinakalutuan. Hanggat maaari talaga ayaw ko nga pong palakasan yung apoy habang ako ay nagluluto. Yung init nga po ng aking induction. Kaya kahit ilang buwan na nga po itong aking mga lutuan ay hindi pa talaga nasisira. Kawali lang naman yung nagkaroon ng stain sa aking mga lutuan dahil yun nga po yung madalas kong gamitin. Kaya yung iba nga po ay wala nga pong stain. Bilis lang naman lutuin itong tahong kumarites at pag hinahalo ko nga po siya pataas para hindi nga po makaskas yung tahong doon sa pinakailalim. At halos hindi ko nga po ito hinahalo, hinahayaan ko lang siyang kumulo. So ayan lang muna kumarites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.